kapuntahan at magandang gabi po sa inyo. Mga kaibigan, patuloy man na nararanasan natin na sa puso natin ay parang may kulang. Nagdudulot ng kalungkutan at parang wala na tayong gana sa buhay. Tandaan niyo po, nakahanda ang Diyos upang tayo ay tulungan. At kami po na inyong mga lingkod, sana ay makatulong sa inyo sa programang Full Life. Magandang gabi po sa inyo na aming mga viewers sa programang Full Life. Napapansin po natin siguro, madalas po naming nasasabi bago po magsimula ang mga discussion sa iba't ibang mga topic, ang mga salitang nakahanda ang Diyos na punan ang mga bagay na nagkukulang sa ating buhay. Pero siguro minsan na-feel natin parang, bakit parang kulang pa rin, Brother Amadeo? Mga kaibigan, sa tulong po ng mga topic na sa atin po ipaglilingkod, gaya ng topic po ngayon na mag-a-address sa issue na ito, tulungan tayo na ito po ay maunawaan. At ang topic po natin for tonight's episode, Contentment. Ang maging kontento ay hindi po nangangahulugan na hindi na po niya hahangarin na umasenso sa buhay. Ano po? Opo. At ito po ay hindi naman po ang ibig sabihin hindi na magkakaroon ng pagbabago sa kalagayan niya sa buhay na ito. Sa halip, ang maging kontento ay ang matutunan niya na masihan kung ano ang kanyang kalagayan ngayon sa buhay. Mahalagang punto po yun, mga kaibigan, na dapat nating maintindihan. No po? Pero ang tanong, paano natin magagawa o maaabot ito? Ito po ay sa pamamagitan ng maging tama ang basihan natin sa paghahanap ng ating ikaliligaya. Ang basihan natin sa pagiging kontento, yun ang dapat na maintindihan po natin. At ito po ay makakamit lang natin sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo Jesus. Through gospel, matutunan po natin, mga kaibigan, ang mahalagang bagay na inia-address ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ni Apostol Pablo na mababasa po natin sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 6. Ganito po ang nakasulat. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yan po, katulad din ng mga kapwa lingkod ng Panginoon, nung pong sinulatan po ni Apostol Pablo, ay meron din po silang mga bagay na hinahangad sa buhay. So napakahalaga po nito. Kunin po natin siguro, Brother Amadeo, yung first part po muna, no, mga kaibigan. Gaya ng nabanggit, sa tulong ng Ebanghelyo ng Panginoon, i-address sa atin kung paano sasagutin ang issue po na ito. Ano po ba nagiging sitwasyon? Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Marami po kasing posibleng dahilan para ang tao po ay makadama na siya po ay mabalisa. Yung anxiousness. No? The fact na alam po natin na uncertain yung mga bagay na inaasahan nating darating sa ating buhay, kilalanin po natin na itong first part ng ipinayo ni Apostol Pablo ay utos at hindi po optional. Mga kaibigan, unang-una na dyan, Brother Amadeo, yung pong binabanggit ni Apostol Pablo, anumang bagay na pwedeng magdulot ng kabalisahan sa tao or anxiousness, number one po, estado ng buhay. Di ba? May mga tao po kasi na nakahihigit ang kalagayan sa buhay kung ikukumpara po sa kasalukuyan po nating kalagayan. At nagdudulot po ito ng kabalisahan sa atin. Minsan napapatanong tayo buti pa sila, eto na yung nangyari. Kailan kaya ako? Ano pa ho ba, Brother Amadeo, yung tinutukoy ni Apostol Pablong anumang mga bagay na dapat wag ikabalisa? Ayun po mga narating sa buhay, yung mga achievements ng kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kakilala. Opo. Ano po? Kaya dumarating siya sa tagpo na bakit siya ay walang mga bagay na yaon. May tendency kasi na pag naka-achieve yung iba, at ikaw hindi yung pa na-achieve sa'yo, for example, sa career, pwede ring magdulot ng kabalisahan, di ba? Opo. Parang bakit siya wala nun? Lalo na nakakalungkot po rito, pwede ring magbunga yung ganong sitwasyon ng pagkainggit, di ba? Sa halip na maging happy tayo sa achievement ng iba, nagiging balisa tayo at naiinggit tayo.
Meron pa po ba na tinutukoy si Apostol Pablo? Actually, marami po ito. Binanggit lang natin yung mga karaniwan na na-observe po natin. Ano po ulit, Brother Amadeo? Estado ng buhay. Opo. Yung achievements. Yun. Alam nyo, isa yan sa napaka-mali po eh. Yung kino-compare natin yung kalagayan natin sa iba. Masasaktan tayo dyan. Achievement. At pangatlo po, eto, napakalaki ng possibility nangyayari po ito. Maging Yung physical na anyo Yun. ng tao. Yun ba? Kasi maaaring makita po natin yung ating kapwa na merong maayos na itsura. May magandang pangangatawan. Samantalang siya, ito lang naman ang kanyang itsura. O, di ba? Siguro malawak po yan at medyo maselan po na pag-usapan. Kumbaga sa kulay na lang ng balat, di ba? Ayan, opo. Meron taong hindi nagiging kontento, pwedeng siya po ay nabubuli dahil sa kanyang balat. For example, kabataan, di ba? Nagiging reason din para po ang tao ay mabalisa. Pero sabi ni Pablo, huwag tayong mabalisa sa ganitong mga bagay. Mga kaibigan, napakahalaga po ng matututunan natin sa naging karanasan ni Apostol Pablo na i-share po ni Brother Amadeo. Kaya nga po, masasabi natin may karapatan siyang ipayong huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay. Brother Amadeo, ano po ba yung na-experience ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, noong mga panahon na siya po ay gumaganap ng kanyang ministeryo, ay nakakulong sa Roma. Opo. Kapatid na Ryan at sa amin po mga taga-subaybay. Talagang masabi po natin na maraming bagay na kulang siya. Kasi nga dahil nakakulong siya, marami siyang kakulangan sa buhay niya at ito'y mabigat para sa kanya. Pero magkagayon pa man, hindi po naging dahilan po yung kanyang kalagayan para hindi po siya makontento. Sa halip, nakita po niya ang paraan, ang sikreto para ang kakontentuhan ay makapag-ingat ng kanyang kalagayan. So parang bukas na bintana, no? Yung puso't opo. isip ni Apostol Pablo na pwedeng-pwede nating makita, mga kaibigan, para kapulutan kung paano niya na-handle ang mga anxieties, no, sa buhay na ito. Sabi ng marami, happiness is a choice at hindi po resulta. Totoo naman, Brother Amadeo. So meaning, Opo. hanggat hindi mo pinipiling maging masaya, hindi ka talaga magiging masaya. Pero ang tanong, paano? Inuulit po namin, mga kaibigan, napakahalaga na tama ang basis natin. Kasi being content or contentment means tama yung reason mo eh. Di ba? At batay po sa naging experience ni Apostol Pablo kung paano niya na-handle ang maraming kabalisahan, anxiousness sa kanyang buhay kahit na siya po ay nakakulong. Pinili niya na ang maging basis ng kanyang satisfaction ay walang iba, kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Opo, doon nakabatay ang kanyang kakontentuhan. Tama ang kanyang dahilan at hindi po sa sariling dahilan, Brother Amadeo. Tama po, kapatid na Ryan, ang inyo pong sinabi, sapagkat ito ay talagang nakita nating napakagandang halimbawa para kung susundan po natin, hindi po tayo mahihirapan sa buhay na ito. Sa halip, makukontento po tayo. Alam po ninyo, mga kaibigan, literally o posibleng mentally and emotionally, kakainin talaga si Apostol Pablo nung mga bagay ng kanyang sitwasyon sa sobrang hirap na kanya pong dinaranas. Opo. Ikaw ba naman na nakakulong? Malaki talaga possibility na makaranas siya ng kabalisahan. Pero hindi gano'n na nangyari. Opo, hindi po gano'n. Kasi alam po niya kung paano niya i-handle ang sitwasyon. At alam niyo po ba kung ano ang kanyang sikreto? Ang sekreto po niya ay ang Panginoon sa kanyang buhay. At hindi niya lang ito nalagpasan para maging isang kwento na ating mapapakinggan. Nalagpasan niya ito dahil malinaw sa kanya kung anong susi sa kakontentuhan. Ang piliin na maging masaya, na ang basihan niya ay ang mga bagay na natutunan niya sa Panginoon. Kaya kaibigan, hindi po problema, mga kaibigan, kung ano ang meron tayo ngayon at kung ano ang kalagayan natin ngayon. Minsan po, o madalas, ang nagiging problema ay kung paano natin tinitignan o saan ba nakabatay ang mga bagay na nagiging ating kaligayahan. Brother Amadeo. Opo, kaya po, mas mabuti po na makita natin kung paano ba ito sinolusyonan ni Apostol Pablo. At yan po ay ating maririnig sa continuation po ng pareho pa rin pong aklat
pareho pong kapitulo sa mga susunod na bersikulo. Pakinggan niyo po. Huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat. Ito po mahalaga. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, yung una pong solusyon, mga kaibigan, gaya ng ikinuwento po ni Brother Amadeo kung paano hinandle ni Apostol Pablo ang kabalisahan sa buhay, ang sikreto, mga kaibigan, tama ang basihan niya para masatisfied at ibinigay ng Panginoon sa kanya ang mga pagtulong, ang provision. Ito po yung pangalawa, na pagtulong ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Brother Amadeo. Kaya po, wala pong hihigit na napakahalagang solusyon na malaman tayo bilang mga naiipit sa mga ganitong sitwasyon. Kundi ang malaman natin na ang Panginoon ay nakahanda, na tayo po ay pagkalooban ng mga bagay na ating pong kailangan. At yan din po ang nais ni Apostol Pablo na i-address sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang sulat. Ang kailangan lamang po, mga kaibigan, ay dumalangin po tayo sa Diyos. Instead of worrying about anything, pray about everything. Baka sabihin naman natin na alam naman ng Panginoon Opo, ang lahat ng mga bagay, bakit pa tayo mananalangin sa Kanya? Tama po. Kaya po, mga minamahal namin mga kaibigan, maging malinaw po sa atin ang nakasulat sa Biblia. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At basically means malaman natin at ipaalam po natin sa Panginoong Diyos yung laman ng puso natin, i-express natin sa Panginoon. Ano ba ang pagkakilala natin sa Panginoon? Ano ba yung magagawa niya sa buhay natin? Baga i-declare natin, di ba? Opo, opo. Naghahayag yun na ipinapaalam natin sa Kanya. Sabi nyo nga po kanina, huwag nating isipin na alam naman na ng Diyos, iba pa rin po yung ipinahahayag natin ito sa Panginoon. Dahil yun po ay tanda na sa Kanya nga nakabatay ang ating kakontentuhan at kapanatagan. Mga kaibigan, naranasan din kasi ni Apostol Pablo na tulungan siya, di ba? So yung provision ay best solution sa anumang kabalisahan sa ating buhay. Gayun din po tayo, mga kaibigan. Laging nandyan ang provision o suporta ng Panginoon para po maabot natin ang kakontentuhan sa piling ng ating pong Panginoon. Kaya kailangan lang po talaga, tama po ang ating pong pag-iisip, mga kaibigan. Halimbawa, nanalangin tayo sa Panginoon at nang tayo dumalangin, napunan ang ating pong kailangan. Pero sa pamamagitan ng ibang tao, hindi man natin nakita na ang Panginoon ang nagbigay sa atin Mismo. ating kailangan, pero sumasampalataya tayo, gumagamit ang Diyos ng ibang mga pangyayari o kaya ng mga tao para ibigay kung ano ang ating pong pangangailangan sa araw-araw. Opo, para masabi ni Apostol Pablong, wag. Kaya sabi ko nga po kanina, piliin natin na tanggapin ito'y utos at hindi po optional na wag mabalisa. Hindi niya masasabi yon kung hindi niya naranasan ang provision ng Panginoon. At ito pa po, ang isang solusyon. Basahin po natin sa Filipos 4:7. Pakinggan po ninyo. At ang kapayapaan ng Diyos, importante po ito, na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Basahin ko po sa English, nakakatuwa lang po, na ma-absorb natin ito pong sinabi ni Apostol Pablo, isa pang solusyon para po ma-accept or ma-receive natin ang totoong kakontentuhan. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ito po, aside from provision, sabi po ng talata, iingatan ng Diyos ang ating puso at isipan. At para mangyari po yon, walang ibang makapaggagwardya, no, sa isip at puso natin, kundi
yung kapayapaang natanggap natin sa Panginoon. At yun ang Opo. contentment, Brother Amadeo. Opo, kaya napakahalagang maintindihan po natin talagang ito ang talagang kakuntentuhan na nais ng Panginoon na taglayin po natin. Contentment, masaya ka, payapa ka, higit sa lahat. Sabi po ng talata, which surpasses all understanding. Kayang lampasan anumang kabalisahan po natin dahil ginagwardyahan ng ating kapayapaan mula sa Panginoon ang ating isip at ang ating pong mga puso. Kaya po, mga kaibigan, sumasampalataya po kami. Na-receive natin ang napaka-importanting message po ng contentment. Kasi po, tiyak po, kung i-accept natin ang mga solusyong ito para mabawasan or matanggal sa atin ang kabalisahan, dadalin po tayo nito sa isang mabuting kalagayan. At yan po ay ating patuloy na mababasa sa payo ni Apostol Pablo. Basahin naman po natin sa mga kasunod na bersikulo, sa bersikulo 11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Pakaganda po niya. Kaya po, gaya po ni Apostol Pablo, ay natutunan po niya ang masiyahan. O Sabihin, makontento. Opo. Sa anumang kanyang kalagayan. Kaya sabi niya, sa totoo lang, meron o walang ang suporta. Nung panahong nakabilanggo siya, natuto siya. Kaya sabi nga po niya, natutunan ko ang lahat ng mga bagay. Opo, pag binasa po natin sa The Message, actually, I don't have a sense of needing anything personally. Kasi habang nakakulong siya, nagsikap po yung kapwa niya lingkod, napuntahan siya sa Roma habang nakakulong. At hindi po kasi madaling matagpuan, batay po sa pag-aaral. Sabi po Opo. sa talatang binasa po natin, I don't have a sense of needing anything personally. I've learned by now to be quite content, whatever my circumstances. Mga kaibigan, napaka-importante po nito. Di ba, Brother Amadeo? Opo, kaya halimbawa dumating ka sa isang tagpo na ikaw ay nasasalat. Alam mo kung paano mo i-handle yun. Natutunan niya talaga eh. Alam niya, natutunan niya maging Sagana. sagana, Naranasan din niyang magutom. magutom. Kaya pa rin, pareho Kaya pa pa din. rin, oo. Hindi Magipit. nawawala yung kakontentuhan nung magbago yung sitwasyon. Opo. Kaya po talaga masabi nating napaka mapayapa ang kalooban ng isang tao na ang kanyang saligan ay ang Panginoon. Kasi po, may panahon sa lahat ng mga bagay. Mga kaibigan, hindi ko mo masaya ka kahapon at biglang merong Opo. kalungkutan ngayon. Magbabago na tayo ng basihan kung saan natin kukunin ang kakontentuhan. Manatiling sa Panginoon. At for sure po, gaya ni Apostol Pablo, matututunan nating masiyahan sa anumang kalagayang ating pong kinaroroonan. Sabi po ni Martin Luther, the secret of contentment is the realization that life is a gift, not a right. Tandaan po natin. Kaya nga tinawag po na ang kasalukuyang buhay natin ay present. Di ba? Ang Diyos ba, Brother Amadeo, magre-regalo ng hindi mo ikapapanatag? Ay hindi po. Di ba? Sa halip, pagka ang Panginoon nagbigay ng kaloob, hindi lamang para sa ngayon na magiging kaligayahan mo, pati sa darating. Kaya kung paano mo tinanggap yun, gano'n mo dapat tignan. Kung ang Panginoon ang nagkaloob nun, siguradong ikaw ay mapapayapa, magiging masaya ka, magiging mabuti ka. Kaya po, hindi sariling karapatan. Gaya po ng binasa po, pinakinggan po nating quotes kanina, na galing kay Martin Luther. Minsan kasi, kung tinitingnan natin, sarili nating karapatan itong buhay na to, magdidesisyon tayo at ibabase natin sa sarili nating kaalaman ang pagmumulan ng ating kakontentuhan. Mga kaibigan, wag na wag po. Buhay ang Diyos na handang sa atin po ay laging tumulong. So tandaan po natin, number 1, ang provision ay solusyon kung dumarating ang kabalisahan at hindi po ipagkakait ng Diyos to. Pangalawa, binigay niya ang kapayapaan sa ating puso na yun po ang magpapanatiling naiingatan sa isip at puso ang maging kontento para po sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, Brother Amadeo, kung ito po ay na-receive natin, mga kaibigan, ano po ang pwede nating ipasya ngayon mismo? Ano ang dapat nating maging desisyon? Meron ba ipinayo si Apostol Pablo, Brother Amadeo, na kailangang maging desisyon ng tao sa pagkaunawang nasa Panginoon ang kapayapaan o ang ating kakontentuhan? Ito po mga kaibigan, talagang ito po
magtuturo sa atin at aakay sa atin upang gawin natin ito. Ang kanyang sulat ay ganito, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Diba? Sa ibang version, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Pwede ba nating sabihin na ang katumbas na kahulugan ng salitang ito, maging kontento kayo sa Panginoon. Opo. Dahil nasa Panginoon ang kapayapaan, nasa Panginoon ang kakontentuhan. Kaya po mga kaibigan, umaasa po kami. Tinatanggap natin ang mga aral na ito na hindi po isang additional lang na information sa ating pong kaisipan at kalooban. Kundi, tanggapin natin, pwede nating ma-achieve ang full life pagka kontento tayo sa buhay dahil nakabase sa Panginoon ang ating pong ikaliligaya. Dahil ang pag-abot, tandaan po natin sa kompletong buhay, isa ay matuto tayong makontento sa buhay dahil naniniwala tayong sa Diyos nang galing ang regalong ating pamumuhay o ang ating mismong buhay. Kung meron man, kaibigan, mahal natin sa buhay na nakararanas ngayon ng kabalisan, hindi satisfied sa nangyayari po sa kanyang buhay. Mga kaibigan, i-share po natin ang episode na ito, ang aral na contentment na natutunan natin kay Apostol Pablo. Sumasampalataya po kami. Anuman ang ating kalagayan, pangako po ng Diyos kung siya ang nasa ating buhay. Opo, when God is all we have, we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.